the Lord! So habang tayo po ay nagbibigay ng ating pong mga pledges or kaloob sa ating pong Panginoon, maaari po bang minsan pangpalapakan po natin ang ating Diyos? Praise the Lord! And isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. It's been a while, ano po, parang medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapagturo sa umaga. So medyo nakakapanibago. Pero dahil morning ngayon, sabi ni Ate Rose sa akin kanina, take your time. Tama po ba? Hindi, joke lang, ano po. Pero it's been a while, mga kapatid, ano po. Pero sabi nga po, dito sa ating ituturo ngayong umaga, maaga pa nga. So ibig sabihin, take my time talaga kasi medyo mahaba-haba po yung oras natin kaysa sa gabi. Amen? Pero yung pong ating pag-aaralan ngayon, ano po, yung pong ibabahagi po natin ngayon, hindi pa tayo tapos sa buwan ng January. It is the last Sunday, tama po ba? Pero ibig sabihin po nito, hindi pa rin po tayo natatapos para simulan yung ating year 2026. Tama po. So may pagkakataon pa rin po tayo para masimulan po natin ng tama yung year 2026. At maaaring marami sa atin nakapagsimula na kasi ito po yung mga New Year's resolution natin. Maaaring from the very start, January 1 pa lang, meron nang nagsimula doon sa kanilang mga naging New Year's resolution. Marami sa atin nakapagsimula na kung ano man yung mga plano nila for this year 2026. Pero bago po natin ipagpatuloy yung lahat ng mga planuhin po natin, meron lamang pong paalala sa atin ng ating pong Panginoon. Meron lamang po siyang nais ibahagi para mas maging matagumpay po tayo. Amen po ba? Nais po natin ang katagumpayan? Amen. Praise the Lord. Kasi yun talaga yung nais natin. Every one of us, kasi nga po, ang declaration for natin this year, ano po? Praise the Lord. Ano po, alam na alam po natin, it is the year of overflow. Kung last year, ang prayer po natin is, ang declaration po natin is year of answered prayer, but this year, our declaration is the year of overflow. At ang ibig sabihin po ng year of overflow, ibig sabihin, it is abundance. Lahat ng mga ninanais po natin, ipagkakaloob po sa atin ng ating pong Panginoon, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Imagine po natin, overflowing blessing, overflowing po yung finances po natin, overflowing po yung favor sa atin within God's and man's favor. Nais po ba natin ang lahat ng yon? Amen. Kasi yun po talaga at isa sa desire po natin ang yumaman. Tama ba? Amen. Oo, bilis ng sagot. Totoo naman talaga yan. Kahit naman ako ay gusto ko ayan. Ano po? Pero bago po ang lahat ng yon, bago po tayo mag-overflow, ano po, ito po ay paalala muna sa atin ng ating po Panginoon. So hindi ko na po patatagalin. Buksan po natin ang ating pong text verse, Proverbs 8, verse 20 to 21, Amplified Version. So sa ating pong multi, yung pong ating text verse, yan lang po yung ating amplified. Pero the rest, balik po tayo ng NIV. Okay po? So ayan, sabi niya po dito ay, wisdom continuously walk in the way of righteousness in the midst of the paths of justice. And 21, that I may cause those who love me to inherit wealth and true riches, and that I may fill their treasury. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, maraming salamat nga po sa muling pagkakataon, sa pribilehiyo, O Lord God, na patuloy ka nga po na mabigyan ng pinakamataas na karangalan, kapurihan dyan po sa kalangitan. At Lord, sa umagang ito, para Panginoon, tuluyan po namin matanggap the overflowing blessing, O Lord God, anuman Panginoon ang nakikita mong kasalanan sa amin, bahid karumihan, ay patuloy mo nga po kaming patawarin, at patuloy nga po kaming linisin ng iyong banal na dugo. At Panginoon, sa umagang ito, patuloy mo nga po kaming samahan and anoint your servant, O Lord God, na ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na kumilos. Gawin mo nga po ako, Panginoon, mistulang robot, O Lord God, nang sa ganoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na madakila, maitaas. At Panginoon, anuman ang mga salita na maririnig po namin sa umagang ito, keep it alive and active, O Lord God, na siyang tumimo sa puso po ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Hayaan mo nga po, Panginoon, na patuloy kang maitaas, matanghal sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. So yung pong ating pag-aaralan ngayon, actually this text verse, ano po, yung Proverbs 8:20-21 is all about blessing. Ano po kasi sabi niya nga po dito sa 21, that I may cause those who love me to inherit wealth and true riches, and that I may fill their treasuries. Hindi po ba ang sarap na basahin? Kasi wealth, ano
through riches. Ano po ba yung field treasurers na yan? Ano po, so mamaya pag-aaralan po natin ang lahat ng yan. Pero kung uunawain po muna natin, babasahin po natin yung kabuuan ng Proverbs 8. Ang nagsasalita po dyan ay si wisdom. Wala pong ibang nagsasalita dyan. Kaya nga sabi niya doon, balikan po natin yung 20. Sabi niya doon, ay wisdom. Ano po, ang nagsasalita po dyan ay wisdom. Ngayon, baka bigla niyo akong tanungin, ate, hindi po ba ang itinuturo lang natin sa JIL, Jesus is Lord, is all about full gospel, Christ-centered, and Christian ministry? Tama po ba? Kasi baka bigla kayong makonfuse As ang ituturo natin is about wisdom. Ngayon, para po hindi kayo makonfuse, itong wisdom na ito, para po sa kaalaman ng lahat, that is our Lord Jesus Christ. Ano po? That is our Lord Jesus Christ. Para wala pong confuse, so paano po nangyari yan? Na si wisdom, kasi ito ay Old Testament. Wala pa po, kung iisipin natin, wala pa po si Lord Jesus Christ sa Old Testament. Tama po ba? Pero nagkakamali kayo doon. Kasi in the New Testament, siya lang ay nagkatawang tao. Pero He is the God even in the beginning. So basahin po natin John 1, verse 1 to 2. Ito sa recap, para po paalala sa buhay po ng bawat isa at para maunawaan po natin that Jesus Christ ay nandoon na siya even in the beginning. John 1, verse 1 to 2. Sabi niya po dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula pa lang, basahin po natin in 2, He was with God in the beginning. Ibig sabihin, nagsisimula pa lamang po ang creation ng earth or ng lahat. Ano po? Ang Diyos po natin, ang ating pong Panginoong Jesus ay naandoon na. Diba? Every little things na nandito po sa mundong ito, lahat ng na-create dito sa mundong ito, kasama po ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya kung mababasa po natin ang Proverbs 8 na sinabi niya dito ay wisdom, that is our Lord Jesus Christ. Ano po? Kahit sa atin po, ang sabi po ng ating pong Panginoong Diyos, sabi niya doon, let us make mankind in our image, in our own image. As. Sino po sa tingin ninyo ang kausap ng ating pong Panginoon? Hindi po ba? Tatlo sila. Tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, ibig sabihin, even in the beginning, siya po ay Diyos na. Nagkatawang tao lamang po siya sa panahon ng New Testament para po sa salvation ng bawat isa po sa atin. But even in the beginning, andyan na po ang ating pong Panginoong Jesus. Hindi pa lamang po siya nare-reveal bilang ang ating pong Panginoong Jesus. Ngayon, kung i-relate po natin our Lord Jesus Christ doon sa mismong text verse po natin, sa Proverbs 8 verse 20, sabi niya dito, I wisdom continuously walk in righteousness. Sino po ba ang ating pong Panginoong Jesus? Hindi po ba wala po siyang kasalanan? Amen. And even He continued to walk in righteousness, ibig sabihin, lumalakad siya na may katapatan, kabanalan, kahit siya ay nagkatawang tao na wala pong kasalanan ng ating Diyos. Tama po ba? So He walked in the way of righteousness. And then sabi niya dito, in the midst of path of justice. Sino po ang nakakaalala ng kwento ng babaeng nangangalunya? Alam niyo po yun? Kukunti lang ata. Ano po? Yung babaeng nangangalunya, ang kwento po nun, nahuli nila yung babaeng nangangalunya. Dinala nila sa ating pong Panginoong Jesus. Sabi nila kay Lord Jesus Christ, Master, or hindi ko masyadong tanda para praising na lamang po, Master, sabi niya, etong babaeng to nahuli po namin. Nangangalunya ito, ano po ang gaming gagawin? Sabi nilang ganon. Pero ang ating pong Panginoong Jesus, wala po siyang ginawa. Pero nagsulat siya sa semento. Nagsulat siya doon. Inulit nila ulit kasi gusto nila maparusahan yung babaeng nangangalunya. Kasi kasalanan nga po yun. Tama po ba? Pero ang sabi po ng ating pong Panginoong Jesus, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Dahil nung unang panahon, ang lahat ng mga taong nagkakasala, stoning up to death yung kabayaran. Ay nung sinabi yun ng ating pong Panginoong Jesus, wala kahit isang bumato kasi lahat makasalanan. Amen? So, sabi niya dito, in the midst of the paths of justice.
Ano po, kasi hindi po tayo hinuhusgahan ng ating pong Panginoong Jesus. Ano po, and then sabi niya nga po doon that we will inherit. Ano po yung sinabi niya doon sa mga text, doon sa text verse po natin na 21? Sabi niya doon that we will inherit wealth through riches. Ayun na pong i-flash. Through riches and may fill their treasuries. Ano po bang ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesus nung siya po ay bumaba dito sa lupa, nung siya po ay namatay para po sa atin? Hindi po ba eternal life? Hindi po ba salvation? Hindi po ba blessing? Lahat po ng iyan, ayan po yung wealth through riches. Ayan po yung sinasabi niya dito na treasuries ng buhay po natin. Ano po? Kaya kung papansinin po natin, wisdom, it is our Lord Jesus Christ. So wag po tayong malilito ha. So along the way, pag-aaralan po natin, maaaring mas maririnig niyo po sa akin ngayon, is about wisdom. But wisdom, it is indeed our Lord Jesus Christ. Amen? Naunawaan po natin? Amen. Amen. Ano po? Ang ibig sabihin po kasi ng wisdom, ano po? So balik tayo sa wisdom. Application po kasi yan ng knowledge and understanding na meron po tayo. Sabi nga po, kapag wisdom, it is the way how we walk. Ano po, it is the way kung paano po natin kikilalanin ang ating pong Panginoon, knowing God's truth and choosing to live out correctly. Kasi marami po tayong alam, tama po ba? Ang dami po nating knowledge. At kung uunawain po natin lahat ng nalalaman po natin, pagdating sa wisdom, yan po yung sinasabi natin, how we can apply it, that it will cause honor to our God. So bibigyan ko kayo ng pinakasimpleng example ng knowledge, understanding, and wisdom. Simple muna. Kasi baka mamaya sabihin nyo na naman sa akin ang lalim. Pero hindi ito malalim. Just for example na lang. Sinong mahilig sa instant noodles? Amen. Lahat, no? Lahat yan. Kasi mahilig magpansit canton, mahilig maglaking, mahilig magwaku-waku. Ano ba yung mga instant noodles na alam po natin? Diba? Lahat ng yan. Lahat po tayo, mahilig po tayo doon. And the knowledge of it, alam po natin, para maluto yung pansit canton, yung noodles na yan, kailangan mong magpakulo ng tubig. Tama? Tama? So, 3 minutes or 5 minutes. Alam ko kasi mas matagal ang noodles ng Taiwan or Korean. Tama po ba? Hindi ko alam. Basta, yun na yun. So, you have that knowledge na kailangan kukulo ang tubig, lulutuin mo, saka mo ilalagay yung noodles at saka yung seasoning. So, that is knowledge. Ngayon, in your own understanding, kapag hindi mo pinakulo yung tubig, alam mong lalabsak yung noodles. Tama po ba? So, that is understanding na kailangan kumulo muna yung tubig. Tama po? Ngayon, pagdating sa wisdom, sino po sa atin dito yung tamad minsan magluto ng noodles? No? Microwave na lang. Totoo, tama. Diba? Mayroon sa atin, pahingi ako ng malaking bowl, yung kasya yung noodles. Kasi, lagyan ng mainit na tubig, lagay sa microwave, nakulo. Hindi yun ang instruction. So, nawala yung wisdom. Pero ang wisdom doon, magpakulo ka ng tubig, ilagay mo yung noodles, saka mo ilagay yung seasoning para makain mo siya ng masarap. Tama? Kaya lang sa atin, nawawala lagi yun. Pwede na yan. Lamang dyan din yan. Minsan yung noodles natin hindi masarap. Kasi, it's either chewy, yung noodles, lapsak, kung ano ba, basta pwede na yan kasi lamang dyan din naman yan. Yun yung sabi nila. Ano po? So that is knowledge, understanding, and wisdom. Nawawala lang lagi yung wisdom. Kasi nga dahil sa ating katamaran. So, bigyan ko pa kayo ng isa. Para mas lalo niyong maunawaan. Gawain natin itong lahat. Pag lumabas kayo dyan, ano nakikita niyo? Ate Family Mart. Totoo naman. Diba, pag-akit mo, anong kita mo? Kalsada. Tama? So, that is knowledge. Kasi alam mo, kalsada yan. So, pagdating naman sa understanding, alam mo yung direction na kailangan mo puntahan para makarating ka ng big city, ng Sinchu, ng RJ, ng EEC. So, that is understanding saan ka dadaan. Tama? As understanding. Kasi knowing na mayroong daanan, that's knowledge, and then understanding, alam mo saan ka dadaan. Ngayon, ano
stoplight. Diba? Tapos, wala namang kotse. Tara na, bilis, takbo! Tama? Nawala agad yung wisdom. Minsan ingat na ingat din ako niyan eh. Kasi baka mamaya balikan ako. Nagtuturo ka pa man din pero ikaw pasaway. Pero reality, nawawala sa atin yun. Yung, andyan na nga lang yung stoplight. Tara na, bilis! Buti na lang, mayroon ng 500 ngayon. Pag nahuli ka, mamadali. Mabayan. Tama ba ba? Pero this knowledge, alam mo na mayroong kalsada, understanding, alam mo saan ka pupunta, ang wisdom ia-apply mo saan ka ba dapat dumaan. Hindi porket walang sasakyan, liko ka ng liko, tapos ikaw pa magalit pag mabangga ka dyan. Ha? Ano ba? So those are the simple explanation of knowledge, understanding, and wisdom. Ngayon, kung nauunawaan na po natin, what is the wisdom? Bigyan ko pa kayo ng isa. Last na to. Kasi panimula pa lang, nasa 10-10 na. Bakit ganun? Bago talaga yung relo. No? Sa last na lang. Sa atin ulit to. Lahat na lang. Ano pa? Including lahat. Lahat. Sasabi sa atin, pagdating sa Bible, ang kasalanan ay kasalanan. Tama? Kasalanan ay kasalanan. So what if, kararating mo ng bansang Taiwan, may dumating sa iyong temptation. Alam mo that is temptation. Knowledge. Pangangalunya. Sorry for this. Kabit. Diretsuhin ko na. Kasi may asawa sa Pinas. Tama? May asawa sa Pinas. Lumapit sa temptation, no? Hi, ate. Hi, Kia. Uy, ate, Kia kayo dyan. Asawa kayo sa Pinas, uy. Diba? Knowledge. Alam mo may asawa ka. Understanding. Alam mo masisira yung pamilya mo. Alam mo makakasira ka ng pamilya. Yun, tao may asawa, ikaw na nilapitan. Ay ate, ang ganda mo. Ngayon si ate, anong kailangan niya apply? Wisdom. Ano yung wisdom na kailangan niya i-apply? So hindi ko nasagutin, alam niyo na yun na. Kasi baka mamaya batuhin niyo na naman ako dito. Pero sa reality, knowledge, alam mong mali. Understanding, alam mong masisira ka. Wisdom, pipiliin mo kung ano ang tama sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya apply mo ngayon. Sabi mo, ayoko sa'yo. Sira ko yung pamilya ko. May anak ako, simpleng sagot lang yan. Kung sa Pilipinas nga, hindi makapag-provide kasi lahat na lang dito ay maawa ka naman. Tama, wisdom yun. Apply it for yourself. Kaya lang madalas yan po yung nawawala po sa atin. Ano po? Pero that is wisdom. Kung paano po natin i-apply sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano po? Hindi mo napipiliin yung kung ano, yung mali, kung hindi pipiliin mo what is honoring to our God. But then be careful mga kapatid, kasi mayroong dalawang klase ng wisdom. It is the earthly wisdom and it is the godly wisdom or heavenly wisdom. So mababasa po natin yan sa James 3 verse 13 to 18. James 3 verse 13 to 18. Sabi niya dito, okay. Sabi niya po dito, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life. Sorry po. By deeds done in the humility that comes from wisdom. 14. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. 15. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual, demonic. And then 16. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and evil practice. So dyan po muna tayo. Yan po yung earthly wisdom. Sabi niya dito, may kasamang inggit. May kasamang ganid. Kasi selfish ambition eh. Didiretsuhin na lang natin. Selfish ambition, may sariling intention. Ano po, andito yung bitterness, andito yung envy sa puso niya. Sabi nila, kapag inggit, pumikit. Tama? Kasi yung pinakamadali eh. Pero hindi po lahat sa atin ay ganyan. At marami po sa atin, it is bitter. Ang palaya lang yun, pero masarap kainin yun. Pero yung sa tao, hindi talaga. Pero sabi niya doon, yung may ganid, yung may envy or inggit. Kasi ayaw ko kasama to eh.
Kasi lahat na lang nakikita, oy gusto ko din yon. Oy dapat din ako meron yan. O kaya naman selfish ambition, dapat ako din nandoon sa rurok ng karangyaan. Pero idinadaan sa hindi magandang kaparaanan. So bigyan ko kayo ulit ng example. What is this kind of earthly wisdom? May kilala ba kayo? Production na lang muna tayo. Mamaya sa government naman. No, dalawa. Ano ba? Sabi na dito, doon muna tayo sa production. May kilala ba kayo or kasamahan tayo sa trabaho? Sorry for the word, napakasipsip. Ayoko na pong magsalita, ayoko na pong mag-amen. Pero meron po talaga. Tama? Kasi meron tayong kasamahan, hindi naman leader, pero piling leader. Tama? Meron din tayong kasamahan sa trabaho, lahat na lang ng paninira ginawa niya sa lahat ng kapwa niya Pinoy, sumbong kay Laupan, sumbong kay leader, sumbong kay kanino, para lamang maging maganda yung kanyang pangalan. Tama? Ang meron kasi sa kanya, selfish ambition. Malapit na palang umuwi yung dating leader. Sabi niya, pagkakataon ko na to. Magpasip-sip na ako. So lahat na lang ng mali. Siya rin naman, cellphone sa loob. Picture send kay Limpan. May mali itong nagawa. Pwede namang send. Sumbong ka agad na rin kay Limpan. May kilala kayong ganyan? Amen. Diba? Pero that is earthly wisdom kasi gusto niyang maabot yung pagiging leader pero sa maling kaparaanan. Hindi doon sa kakayanan niya na kaya niya talaga yung production. Kung hindi, nagpapasipsip siya para doon siya mailagay. Yun yung una. Then pangalawa, kasi hindi pa naman din talaga natatapos, it is the flood control. Hindi ko naman, ang tawag nito, pinoprotektahan si Senator Joel dahil siya ay JNL. Pero I know it kasi may mga kapatid ako na nasa government. So, lahat naman yung mga yon, pag nag-usap-usap sa group, hindi ako makarelate kasi government eh. Nag-uusapan nila lahat, flood control, lahat ng issue, pati yung mga impeachment, lahat ng yan, nag-uusapan nila. Kasi hindi ako makarelate. Pero okay lang, basta mabasa ko yon. Pero, tingnan natin yung flood control. Kasi envy. Sabi niya doon, selfish ambition. Yung mga tao na ginamit yung pera ng taong bayan, milyon, bilyon. Sana all na lang talaga. Di ba lahat ng yun ginamit nila para sa pansarili nilang pamumuhay. Gaganda ng bahay nila. Ang dami nilang sasakyan. Tapos ang gaganda pa. Imagine mo yun, samantalang tayo kukuha ng sasakyan, hulugan pa. Pati yung bahay at lupa natin, hindi natin alam, marimata na pala. Pero sila, pera ng taong bayan yung kinukuha. So, nagawa nila for how many years? Tama po ba? Kaya lang, dahil tapat ang Diyos, hindi niya hinahayaan na magwagi ang kasamaan, nag-expose siya ngayon. Diba? Ginamit niya, Senator Joel Villanueva. Baka mamaya, bash niyo ako makinig kayo ng issue, ng news. Ano po? May ginamit ang Lord to expose it. Ngayon, sabi ng Lord, panahon na para matigil na ang kasamaang ito. So, na-expose sila. Kamusta sila ngayon? Hindi sila nakakatulog. Yung iba, isinuko na lang kayong kanilang sarili para makulong. Tama po ba? Kasi sabi niya dito, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Ano po? Disorder, ibig sabihin, hindi maayos yung buhay. Kasi earthly yung wisdom eh. Kasi ganit yung pinaiiral. Kasi inggit yung pinaiiral. Masaya siya, dapat masaya din ako. Meron siya, dapat meron din ako. Tama naman, pero sa maling kaparaanan. So that is earthly wisdom. So be careful with it. Dapat mga kapatid, tayo, kapag may ginusto po tayo, daanin po natin sa tama. Gusto mo ng sasakyan? Pagpaguran mo. Tama? Gusto mo ng magandang cellphone? Pag-utihan mo, huwag ka munang tumarin kasi meron kang pangarap. Gusto mo ng bahay at lupa? I-push mo yung sarili mo. Alam nyo, minsan ito yung believe ako sa mga taong nagpa-part-time. Sino po nagpa-part-time dito? Meron po ba? Pero even if kung wala pong magtaas ng kamay. Pero believe ako sa mga taong to. Alam niyo po kung bakit? Kasi pinaghihirapan nila bawat NP ng buhay po nila. Hindi mo madaling mag-part-time Nakakapagod yun. Na-try ko kasing mag-part-time nung ako ay nasa Thailand. That is my trip lang.
sabi ko, pwede ba ako mag-part-time? So pumunta ako. Inalok din naman ako, kaya lang nakakapagod pala talaga mag-part-time. Ano po, ay nakakabilib yung mga taong yun, makapag-ipon lang ng pera. Ano po, dapat ganun po ang gawin po natin. Ngayon, proceed po tayo into heavenly wisdom. Basahin po natin 17 to 18, sabi niya dito, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere." At sabi nga po doon sa 18, "Peacemaker who sow in peace reap a harvest of righteousness." Pansin po natin, ang layo ng pagkakaiba. Kasi kung doon sa earthly wisdom, disorder. Kung doon sa earthly wisdom, walang kapayapaan. Pero pagdating po sa heavenly wisdom, sabi niya po, ibalik po natin sa 17, sabi niya dito, "But the wisdom that comes from heaven, it is first of all pure, then peace-loving." Hindi po ba yung wisdom na yon? Yan po yung mismo ang ating Diyos eh. Pure. Has blameless. Wala po siyang kasalanan. Sabi niya dito, peace and loving minsan, yung dapat para sa atin na, pero dahil may wisdom ka, mas pangangailangan niya ito, ibinibigay na lang natin. Tama po ba? Considerate. Mas inuunawa pa po natin ang iba. Submissive. Nagsasubmit po tayo sa ating pong Panginoon. Full of mercy because yan po ang ating pong Panginoon. Good fruit, impartial and sincere. Ano po? Yan po ang heavenly wisdom na magbibigay po sa atin ng kapayapaan po sa ating pong mga puso. Unang-una, wala kang nilamangan, kaya masaya ka. Tama? Pangalawa, wala kang inaabakang tao. Kaya lahat ng ginagawa mo, alam mo, it is to glorify our God. That is the heavenly wisdom. At sabi niya nga po doon, kung babasahin po natin at babalikan po natin the Proverbs 21, sabi niya po doon, "That I may cause those who love me to inherit." Ano ba yung inherit na yan? Kasi heavenly wisdom eh. It is the godly wisdom. What is inheritance? Sabi nga po doon, kapag inheritance, ito po yung ibibigay po sa atin ng ating po Panginoon. He provide gifts. Ano po ba yung gifts na gusto po natin from heaven? Ano po ba yung ninanais po natin? Kayo po ang nakakabatid niyan. Pero ang Lord hindi po madamot. Ano man po yung ninanais po natin, ipagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon, lalo na kung minahal po natin sa wisdom or minahal po natin ang ating pong Panginoong Jesus. Ano po? So yung buhay po natin, magiging secure and it will be blessed. Sino po ang gusto ng buhay na blessed? Amen. Amen. Lahat po tayo. So ibig sabihin, we need to love God. Ano po? It is the inheritance na matatanggap po natin just to love God. Ano po? Tapos sabi niya nga po dito, wealth, ibibigay niya rin po sa atin yung wealth. Alam niyo po mga kapatid, ang wealth, hindi po yan limited by money. It is not just about our finances. Ano po? Minsan po kasi, ang nasa isip po natin, wealth, oy, mayaman na ako. Tama? Kasi wealth wealthy. Healthy lang. Hindi wealthy. Ano po? Pero reality yan. Ano po? Pero pag sinabi po kasi natin wealth, it is the provision. Ano po? Alam po natin na yung ibinibigay po sa atin ng ating po Panginoon, it is not limited. A life aligned with God. Ano po? Andito po yung stability, kapayapaan sa puso po natin, at nandoon matatanggap po natin the favor upon God and man's favor. Ano po? At sabi niya nga po dito, true riches. Ano po ba itong true riches na ito? Di po ba katulad ng sinabi po natin kanina, nung ang ating pong Panginoong Jesus bumaba dito sa lupa, ano pong ipinagkaloob niya sa atin? Eternal life. Salvation. Tama po ba? And that is the true riches. Diba? It is eternal life. Ano po? It is the salvation. Ano po? Ito yung mga bagay na hindi po mananakaw po sa atin. Sabi nga, magkakaroon ng stability yung buhay po natin. So, ibig sabihin, yung pong righteous character, kasi ito tayo bilang isang tao, bilang isang totoong Kristiyano. Kasi maraming ganito sasagutin ka pa, hindi, Kristiyano ako, te. But this is the real Christian. Pipiliin mo yung mabuti, pipiliin mo yung tama, pipiliin mo kung ano yung nakakalugod sa ating pong Panginoon. That is the true Christian. Ano po? So, ibig sabihin, true riches, ano po? The righteous character, the wisdom and discernment, the peace and joy, and of course, the contentment. Kontento po ba tayo sa buhay po natin ngayon? May kukunti yung nag-email, malungkot pa. Amen. Kontento po ba
their treasuries. Ibig sabihin po niyan, ito po yung habang buhay. Mararanasan po natin yung pagmamahal ng Diyos. Andito po yung faith po natin sa puso po natin. Yung ating po pananampalataya, ano po yung alam po natin, meron po tayong Diyos na matatakbuhan. Fill their treasuries. Ba? Siguro sa inyo marami na, anong tawag nun yung sa mga pirata yung kahon? Treasure box. Sino may treasure box? Wala? Maliit lang te, mayroon. Diba doon lahat ng gold ko te? Bracelet, yung ano tawag na? Yung necklace, yung hikaw, andun po lahat. At least may maliit. Pero yung true treasures na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon, the real treasure nandito po sa puso po natin. And that is our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Ngayon, sige, papalakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ngayon mga kapatid, kasi sabi nga ng Lord, ibinigay niya na sa atin that wisdom. Kaya lang minsan hindi pa po natin maarok. Ano mas mababaw ng arok? Basta naunawaan nyo na. Kasi sumagot kayo eh. Tama? Pero minsan, hindi pa po natin mapansin na ng wisdom. Ano po? Ngayon, sa buhay ng bawat isa, ito po kasi hindi ako naniniwala na wala. Hindi lang po natin maintindihan. But then the question is, how to get God's wisdom? Kasi yun yung kailangan natin, the heavenly wisdom. Iwanan na natin yung earthly wisdom, ha? So mamaya, ipag-pray natin all the bitterness, all the envy, lahat yan ay tanggalin po sa atin ng ating pong Panginoon para yung buhay po natin ang makamit lang po natin. It is the heavenly wisdom. Amen po ba? Amen. Ngayon, sabi nga po dito, how to get heavenly wisdom. How to get God's wisdom. Mahaba-haba pa yung oras ko. Pero mabilis na lang ako. Pero tandaan po muna natin, bago po natin pag-aralan kung paano. Proverbs 3 verse 5 to 6, sabi niya nga po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and then 6, in all your ways submit to Him and He will make your paths straight. The first key for us to receive the wisdom from God is to submit to our God. Ano po? Sabi doon, balik po natin sa 5. Sabi niya dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yung sinasabi niya po kasi dito na lean not on your own understanding, yan po yung earthly wisdom na mayroon po tayo. Marami tayong alam mga kapatid. Tama po yun. Lahat po akala natin kasi tama. Lahat po kasi akala natin ito po pwede. Pero sabi ng Lord, for you to receive that godly wisdom, for you to receive that earthly wisdom, sabi niya doon, trust in the Lord with all your heart. Pagkatiwalaan po muna natin ang ating Panginoon ng buong puso po natin. Ano man po yung planuhin po natin, isubmit po natin sa ating Panginoon. Na sabi niya dito, lean not on your understanding. Iwanan po natin kung ano man po yung nasa sa atin. Iwanan po natin yung desisyon po natin. Iwanan po natin yung nasa kaisipan po natin. Bagkos isubmit po natin sa ating Panginoon. Sabi niya nga po sa 6, sabi niya doon, and He will make your paths straight. Ang Diyos naman po ang mag-aayos kung ano man po yung planuhin po natin. Ano po ang Diyos naman po ang magbibigay kung ano po yung pangangailangan po natin. At ito po yung tatandaan po natin kapatid. Proverbs 4 verse 7. Proverbs 4 verse 7, the beginning of wisdom is this, get wisdom, though it costs all you have, get understanding. Mawawala lahat eh. Lahat ng nais mo. Kasi sabi nga ng Lord, not your will, but my will. Pero kanina, tama ba? Your will be done. Kundi ang will ng Diyos ang mapangyari, ang will ng Diyos ang masunod. So ibig sabihin po niyan, kakalimutan po natin ang lahat sa atin kasi ang dapat na masunod ay ang will po ng Diyos sa buhay po natin. Though it may cost all you have, it costs all you have. Ano po? Kalimutan mo yung boyfriend mo, sa ngayon lang, sige na. Kalimutan mo muna yung asawa mo, ay hindi na may suporta guys. Bawal maghiwalay. So sino mang pinagsama ng ating pong Panginoon, hindi po yan pwedeng kailanman paghiwalayin ng kahit sinong tao. Amen? Wala pong mapaghiwalay dyan. So, ibang katuruan niya, baka ako mabatasan ng tuluyan. Ano po? Pero yun po yung ibig sabihin nun, though it may cost, it costs all you have. Just get understanding, ask po natin sa ating pong Panginoon. So, unang-una na kailangan po natin gawin to get that godly wisdom, to get that heavenly wisdom, is to fear the Lord.
Ano po bang ibig sabihin ng fear the Lord? Nasagutin niya ako, matakot sa Diyos. Uy, tinagalog mo yun din, yung explanation. Diba? Pero pakinggan mo maigi, fear the Lord. Tama. Ang una mo talagang maiisip, katakutan natin ng Diyos. Fear the Lord. Kasi mahilig kayo sa anong ibig sabihin, at tinagalog yun. Yun yung madalas na understanding natin eh. Diba? Pero ang ibig sabihin po kasi ng fear the Lord, ito po yung magbibigay po tayo ng pinakamataas na pagrespeto sa ating pong Panginoon. The reverence na ipinagkakaloob po natin sa ating pong Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 1 verse 7. Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and destruction. The fear of the Lord, ibig sabihin po niya, in my own explanation of fear of the Lord, kung para sa akin, ang fear of the Lord, takot akong masaktan ng Diyos. Takot akong mapaiyak ang Diyos. Takot ako na hindi ko masunod ang Panginoon. That is the meaning for me of the fear of the Lord. Pero in reality po niyan, totoo din naman po talaga. Paano mo po ba sambahin ang ating pong Panginoon? Tama na ba yung ate nag-pray naman ako? Hindi po ganun ang totoong fear of the Lord. Dahil kung totoong fear of the Lord, reality, susundin mo po kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. That is the fear of the Lord. Uunahin mo siya sa lahat ng aspeto ng buhay mo dahil tandaan po natin, wisdom, Jesus Christ is the foundation of everything. Tama po ba? Lahat naman po eh. Ang foundation po natin ay ang ating pong Panginoong Jesus. The foundation of our life, it is our Lord Jesus Christ. Subukan mo nga i-angkla yung buhay mo sa mga mali. Di po ba mahihirapan po tayo? Reality, nagkakaroon din po ng paghihirap ang tunay na Kristyano. Pero kahit na gano'n, dahil nakaangkla ang kanyang buhay sa ating pong Panginoong Jesus, nakakasurvive every day. Minsan naiisip mo na lang, may problema pala ako? Sino nakatanong ng gano'n sa sarili? Natanong ko na rin yun eh, kasi sunod-sunod yung problema. Bahala ka dyan, problema ka dyan. Yeah. Sabi naman ng Lord eh, huwag mong problemahin yan. Even in the Bible, do not problem tomorrow. Diba? Do not problem tomorrow. Tomorrow is no problem. Do not problem the problem. Ito yan. Pwede mo ba paki-search? Diba? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Tama po? Ay, hindi sa akin ang galing yun ha. So, problemahin lagi. Ano po? Ang problemahin mo, paano mo iaangkla yung buhay mo sa ating pong Panginoon. Sabi nga doon, each day has enough trouble for its own. So, dapat yun yung problema natin, Lord. May problema ako, pero hindi ko to problema. Kasi sabi mo sa akin, hindi ako dapat mong problema. Do not problem the problem. Or the problem has its own solution. Hindi ba rin? Ang problema ay na problema. Ano po, everyday has, lahat naman tayo may problema. Tama po? Pero sabi niya doon, sabi po ng ating po Panginoon, ibigay mo sa Kanya. Kasi He is the foundation of everything. Ano po, i-acknowledge po natin ang ating po Panginoon in every situation of our life. Kaya nga po, sabi niya doon sa Proverbs 3, verse 5 to 6, submit natin sa Kanya lahat. Do not lean on your own understanding. Diba? Submit to Him. Ano ba? Hayaan mo ang Diyos na kumilos. Let God be God. Yan po minsan ang problema sa atin eh. Hayaan mo ng Diyos. Sabi mo sa Kanya, Lord, sa'yo na ito. Kasi sinabi mo naman. Sabi nga ng Lord, do not worry. Ano po, lagi po natin tatandaan mga kapatid, Isaiah 55 verse 8 to 9. Ito po yung minsan yung hindi po natin maunawaan. Pero sabi nga po ng ating pong Panginoon, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways declares the Lord. And the 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So fear the Lord. Problema mo ngayon, Lord, wala akong pera. Ano sabi ng Lord? He will give. He will provide. Diba? Hindi mo malaman, mamaya paglabas mo pala dyan, bigla kang kausapin. Ate, tara, libre kita. Ako kinakanapin na. Mamaya, bangan niya ako. Hindi, joke lang yan, pero sa reality. Ano po? Pero kailangan mo ng tulong, andun yung office. Pwede mo akong tawagin. Ano po? Pero totoo yan. He will provide.
ways. Eh? Balik pa natin sa Isaiah 55 verse 8. Sabi niya na, as 8, for my thoughts are not your thoughts. Minsan, pag wala tayong pera, may katrabaho akong ganyan eh, nangutang ng 3,000, wala nga rod. Nangutang 2,000, wala nga rod. Sabi niya sa akin, last na lang, Peng, 500 na lang, gusto ko ng kutusan. No, sorry for it, diba? Pambihira, sabi ko, 3,000, 1,000 na lang. Ay, wala na talaga akong pangkain. Gusto ko ng mainis. Oh, sorry for it. Wala kasi yung wisdom. Uwi-uwi ng Pinas, wala ka ng pera. Ako tuloy kinukulit. Alam mo kayong bangko? Di ba? Gamitan natin ng wisdom. Ang Lord naman ay magpo-provide. Wag mo lang madiliin. Just fear the Lord. Acknowledge Him doon sa lahat ng planuhin mo. Huwag ka muna kasi umuwi kung wala kang pera. Para ka huwag ka mangulit ng ibang tao. No. Walang magbabakasyon. Tapos magme-message. Tay, pautang naman. Mag-block ako. Hindi, joke lang. Ano po? Pero sa reality, fear the Lord is the first. Ano po? Sabi nga po ng ating Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Dan pangalawa, it is to pray. Ako, it is to pray. Sabi nga po sa James 1 verse 5, James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Maaaring sasabihin natin, ate, hindi po ako karapat-dapat with that wisdom. Ate, parang hindi naman ako bibigyan ng Lord kasi malayo ako sa Lord. Maaaring ganun yung thoughts mo. Kasi isip mo, ate, dami kong nagawang kasalanan eh. Ate, parang hindi naman ako karapat-dapat sa lahat. Anong sabi ng Lord? If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Hindi naman po tinitignan ng Diyos. Hindi po tumitingin ng Diyos doon. Kasi yung unang-una, kapag nanalangin ka at tunay ka Kristiyano, gumamit ka ng ITEL, alam mo paano manalangin? Anong pattern ng panalangin? Acts. Kasi ng ITEL dito. Sabay ang mga mata na ayaw lumingin sa akin. Ang pattern ng ITEL, ay ng ITEL tuloy, ng prayer, acts. So, nakakaalala. Aleng, di ba? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Bago ka naman kasi manghingi doon sa supplication, hihingi ka muna ng kapatawaran. Pero yung paghingi mo naman ng kapatawaran, repentance mga kapatid ha, baka naman sabihin mo, di, may 1 John 1:9 naman. Di! Iba yun! Pag nagkasala ka, humingi ka ng sorry, tas inulit mo, double curse yan. Hindi po sa akin galing yan, kundi sa Lord. Pwede pong hanapin, pero hindi ko tanda ang verse. Ano po? Pero sabi nga po doon, when you pray, and when you ask for forgiveness of the Lord, huwag mo ulitin. Kasi kailangan repentance. Ang Lord, who gives generously to all without finding fault, ibibigay po sa atin ng Diyos yan. Hindi niya po lilimitahan ang pagbigay ng wisdom. Diba? Pag nag-ask kasi tayo ng wisdom, ibig sabihin yan, you are asking God or Lord Jesus Christ to work on your life. Remember, wisdom is Lord Jesus Christ. Tama po ba? So, ibig sabihin, ang ninanais po natin ay yung kumilos po ang ating pong Panginoong Jesus sa buhay po natin. Ang wisdom po, mga kapatid, is no favoritism. And it is our Lord Jesus Christ. Kasi, nung siya po ay naipako sa krus, salvation and eternal life is for everyone. Tama po ba? Ganun din po ang wisdom. For that is our Lord Jesus Christ. It is for everyone. Ang kailangan po lang po natin i-grab. Maraming sinasabi sa iyo ng Lord, no? Nakandito ako! Hello! Diba? Meron ka na namang mga pinaplanong naku, talaga naman. Nasasabihin mo, ate, kailangan ko ng counseling. Alam mo naman, diba? Tapos sabi ng Lord na, dito ako. Kumakaway ang Lord na. Tapos sabi ni Satan, ay, teka lang. May kumakaway doon. Si Satan, may kasamang cohorts. Sino yun? Dami nila. Hindi, anak, dito ka. Ay, father of all lies. Tandaan po natin, kapag tayo gumagawa ng mali, ang tatay mo sino? Hindi ako may sabi nun. Pero natin yan. Ano po, mababasa po natin yan. Alam ko, nasulat ko yan eh. Mababasa po natin yan, John 8 verse 44. Huwag na po natin i-flash, ano po.
po. Pero, father of all lies. Ano po, basta mali yung ginagawa mo, ang father mo, alam niyo na yun. Ano po, pero sabi ng Lord, nak, andito ako. Nak, kailangan mo ng tulong, andito ako. Anak, kailangan mo ako ngayon, nak, andito ako. Yun yung sinasabi niya dito, who gives generously to all without finding fault. Kaya lang kasi tayo minsan, ayaw nating tanggapin yung tulong ng Diyos kasi akala natin may kapalit. Sino dito yung nagsabi sa atin, naku, masaya na naman ako ngayon, ano kaya ang kapalit nito mamaya? Sorry na ho. Diba, mayroong ganyan eh. Naku, ang saya ko ngayon. Natanggap ko lahat. Ano kayang kapalit nito? Bukas malungkot, iiyak na naman ako eh. Kasalanan na naman. Hindi ganun yun. Maaari kasing sa kasiyahan mo, nagkaroon ka ng impulsive decision, nagkaroon ka ng earthly wisdom. Problema mo talaga yun. O masaya ka, ay tara, libre ka, shabu-shabu tayo. Ay napili nila. Pinakamahal. Problema ka talaga. Tama? So kailangan tayo sa ating pong mga buhay, wisdom. Ano po, ipagkakaloob po yan ng ating pong Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 2, verse 6. Proverbs 2, verse 6, for the Lord gives wisdom from His mouth, calm knowledge and understanding. Ano po, kaya po sa buhay po ng bawat isa, one thing na kailangan po natin i-ask sa ating pong Panginoon, it is the wisdom. Sino po ang nakakaalala sa kwento ni Solomon, King Solomon? Amen? Ano po ang inas ni King Solomon? Wisdom, ano po. Pero kung babasahin po natin, 1 Kings 3 verse 9. 1 Kings 3 verse 9, sabi niya po dito, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern his great people of yours. Sabi niya dito, ano po, isa lang yung inas ni Solomon, it is the wisdom. Sabi niya sa Diyos Ama, Lord, ang kailangan ko lang ay si Jesus. Yun yung sinabi niya dito, a discerning heart. Hindi nga wisdom eh. Sabi niya, a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong para malaman niya if it is earthly wisdom or it is heavenly wisdom. Ngayon, dahil yan po yung hiniling ni Solomon, sabi po ng ating pong Panginoong Jesus sa 1 King 3 verse 10 to 14, basahin po natin, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment and administering justice, 12, I will do what you have asked. Diba? Pasilin po ninyo ha, wisdom yan. Sabi ng Lord, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart. So again, hindi naman wisdom. Pero sabi niya, a discerning heart. Ano po? So that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. And then sa 13, sabi niya dito, moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And then 14, sabi niya po dito, and if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands, as David your father did, I will give you a long life. Kita po natin, it's just the wisdom, a discerning heart para sa ibang tao. Wisdom to govern His people. Ngayon, ang Lord napaka-generous. Binigay niya even the wealth. Ano po? Tapos sabi niya doon, that no one be like you. Wala kang katulad. Totoo naman. Di ba? Pag nag-away kayo ng ex, wala ka nang mahahanap na iba pa. Ako lang to. Nag-iisa ako. Nag-away kayo. Maghiwalay na tayo. Wala ka nang mahanap na ako lang. Di ba? Sabi ng Lord, mag-iisa ka naman kasi talaga. Wala kang kaugali. Ewan ko lang. Hindi sa pagiging toyo. Ano po? Pero sa reality, if you ask for something, if you ask for the wisdom of God, ano po, both wealth and honor, ibibigay din po sa atin ng ating po Panginoon. So pray for it. Amen? And then last na po, matatapos na po ako. Naalala ko, ang haba ko ngayon, so ibig sabihin, mamayang gabi, kailangan ko iksian. Kaya, binuo natin ngayon, tinitignan ko, kasi mga pwede kong habaan. Baka naman,
Ano ba, hindi, joke lang. Ano po, so sabi nga po doon, last na. It is to read and obey the Word of God. It is to read and obey the Word of God. Nung nakaraang Wednesday, sabi ko, sino po kaya sa atin dito ang nagbabasa pa ng ating pong mga Bible? Uy, nagbasa na sila. Praise the Lord. Kasi nung nakaraang na sumasagot sa akin, kahit ilang tanong na ako, wala man lang sumagot, parang walang kausap sa hangin. Ay, wala akong kausap. Hangin lang yung kausap ko, pero ngayon may nag-amen na. Praise the Lord. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Praise God. Ano po? Sabi nga dito, read and obey the Bible, the Word of God. Sabi nga po sa Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Fat to. Hindi, sorry. Your word is lamp for my feet and a light on my path. Kaya maririnig natin yung closing prayer ng Kuya Jason. Actually, yan yung laging laman eh. So, totoo naman. Ano po, yung salita ng Diyos, yan po yung magbibigay sa atin ng way, tamang daan. Yung salita po ng ating pong Panginoon, ang magiging, ano po, light. Ang daanan po natin, patungo doon sa ninanais po natin. Your word is a lamp for my feet. Ano po nila, salita po ng ating pong Panginoon, yan po yung guide po natin. Parang yung aircon. Saan ang aircon? Yun. Diba yan ay mayroong remote? Tapos yung remote na yon, ikaw magdi-decide kung malakas, mahina, malamig o hindi. Tama po ba? And then now, sa salita po ng ating pong Panginoon, ito naman po ngayon ang magdi-decide kung ano po ba yung kailangan po natin tamang tahakin para po makamit po natin yung buhay na ninanais po natin. Amen? At sabi nga po doon, read your Bible. Kasi sabi nga po sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Ibig sabihin, nasa salita po ng Diyos. Andito, yung wisdom po ng ating Diyos para po idagalo po sa atin the prosperity and success po ng buhay po natin. Yung prosperity na yon, yun po yung tatlo. That you will inherit wealth through riches. At ano yung isa? To fill the treasuries ng buhay po natin. Ano po? Alamin lang po natin yung salita po ng ating Panginoon. Yung hindi po mawawalay sa ating ito. Yung kahit may galit na sa'yo. Sabi nga ng Lord, pag binato ka ng bato, ang gagawin mo? No, nasa garapon. Hindi ganun yan. Sabi ng Lord, kasi sabi mo, wala ka namang sinabi ate na ano eh. Hindi ilagay sa garapon. Masakit sa akin eh. Masakit ko din ibalik. Maaaring ganun thoughts mo, no? Pero sabi ng Lord, in the Bible, ito biblical. Kapag ikaw ay sinampal sa kanan, ano yung sinabi ng Lord? Tama yan. Bigay mo kaliwa. Sabi mo, ito pa. Hindi ka kontento. Totoo yan. Ano mo, sinampal tayo. Bigay mo isa. Kung may kinuha sa'yo, kinuha yung damit mo, ano pa yung suot mo, bigay mo na din. Hindi ba? Pwede po bang pakihanap natin multi? Ano yan? But I tell you, do not resist an evil person. If anyone loves you on the right cheek, turn on them the other cheek also. Ano ba yung other cheek? Right. Ito pa, kaliwa pa. Bigay mo. Para makontento siya, masyado kang mabait at makikita niya na ang Lord talaga ang nabubuhay sa'yo. Titigil din yan. Kasi alam niya, ang mag-ihiganti sa kanya ay ang Lord. Tama? Vengeance is mine. Yun ang sabi ng Lord eh. So hindi mo kailangan maghiganti. Galit ka na. Hindi pa. My Lord! Taon ng bahay. Dito. Pero sumusod pa na talaga siya. Pero sabi ng Lord, tama na. Vengeance is mine. Hindi man ngayon. Pero hintayin mo lang. Alam mo? Pero reality po ng buhay po natin yan. Ano po? Kaya dapat po sa atin po, mga kapatid, reality na kailangan nagmamanifest po sa atin ang salita po ng ating po Panginoon. At sabi nga po doon, wag lang naman po puro pakinig lang. Diba? Sabi ko kanina, puro kayo church. Tapos paglabas dito, nakalimutan nyo lahat kasi tawa kayo ng tawa. Alam nyo, puro ako biro dito. Ang hirap kaya magsalita, mag-meditate, ang
ilang araw, tapos tawanan nyo lang ako, tapos pagdating sa labas, sabihin nyo sa Ate Love ngayon, puro kakulitan lang na naman tuturo niyan. Lahat ng sinasabi ko totoo yun. Dapat bawat naririnig po natin, hindi lumalabas dito. Ganun Luda po. Do what it says. Ano po kailangan isinasa pamuhay din po natin? Gusto mo ng wealth eh. Sabi ng Lord, obey me. Gusto mo ng kayamanan, gusto mo ng lahat ng pagpapala. Tapos paglabas mo, hindi naman totoo yung sinabi ng Lord. Tanong ko sa iyo, naniwala ka ba kay Lord? Diba, hindi naman. Kasi akala mo, hindi ako seryoso dito. No. Seryoso ako, dinataan ko lang sa biro para hindi kayo antukin. Diba, tawa kayo ulit. Yung totoo yan. Sabi ng James 1:22, thank you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Gawin lang po natin. Ano po? Tandaan po natin mga kapatid, kung tayo po ay naniniwala at nananampalataya po sa ating pong Panginoon, kapag nag-ask po tayo ng wisdom, kapag hiniling po natin na ang Diyos ang kumilos po sa buhay po natin, prosperity, wealth, inheritance, the true riches, the treasuries, ano po, punong-puno ng treasuries, ano po, yan po ay ipagkakalo po sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga po pagtatapos, ano po, sabi nga po sa Proverbs 2, verse 9 to 11, then you will understand what is right and just and fair, every good path. 10, for wisdom will enter your heart and knowledge will be pleasant to your soul. The wisdom, papasok daw po sa puso po natin, or just simply says, ang ating pong Panginoong Jesus. Pag in-acknowledge mo sa buhay mo at sinabi mo sa Lord na, Lord, kailangan kita, then He will enter into your life. He will enter into your heart. At siya po ang kikilos sa buhay po natin. Hayaan na po natin yung mundo. Hayaan mo na po yung sinasabi ng mundo. Hayaan mo na po yung sinasabi ng lahat ng tao na nasa paligid po natin. Hindi importante dito kung matalino ka eh. Hindi importante dito kung lahat na ng gaano kataas ng IQ ang meron ka. Kasi sabi nga po ng ating Panginoon, it is not by might nor by power, hindi sa angking kakayanan, hindi sa angking kung anong meron po tayo, kung hindi sa kakayanan po ng ating Panginoon. At sabi nga po, doon sa 1 Corinthians 1, verse 20 to 24, kung sa tingin po natin ay aasa po tayo sa mundo, 1 Corinthians, sabi niya po doon, 1 Corinthians 1, verse 20 to 24, where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? So reality, ang daming scientists. Sa akala nila ito yung totoo. Daming scientists. Lahat na lang. Sinasabi nila hindi totoo ang Diyos. Pero nung sinearch nila mismo, ang Diyos pala ay totoo. Kahit gaano kakatalino. Do not mock God. Sabi nga po sa 21, for since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know Him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. And then 22, Jews demand signs and Greeks look for wisdom. 23, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. And 24, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Yan po yung mananahan po sa atin. The power of God and the wisdom of God. Kaya po, nandoon kumikilos po ang Zechariah 4, verse 6. Anong sabi po doon? So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Ibig sabihin, sa angking kakayanan, lamang po ng ating pong Panginoon at hindi po sa angking kakayanan po natin. So every one of us, kung gusto po natin ng wealth, kung gusto po natin ng lahat ng pagpapala, let us ask God to fill us today. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. So marami po sa atin mga kapatid, hindi po tayo katulad ni Solomon mag-isip. Tama po, kasi ang isip po natin, bago pa man magsimula ang taon, Lord, gusto kong yumaman, Lord,
gusto kong makaipon. Lord, gusto kong maging maayos yung buhay ko. Lord, ito yung nais ko. Ang dami nating gusto. Ano po, marami po sa atin, pagpasok pa lamang po ng taon, yung sinasabi natin na New Year's resolution, Lord, ito na, ilalatag ko na lahat. Which is tama naman. Ano po, we ask for what we want kasi yun yung gusto ng Lord eh. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Dahil gusto niya naman talagang ibigay ang lahat po sa atin. But one thing, kailangan po pala natin na i-ask muna sa Lord, it is that Lord Jesus Christ will take over our life. That is the wisdom. Marami po kasi sa ating mga kapatid, minsan iniisip natin, bakit kaya ang tagal ng sagot ng Diyos sa bawat panalangin po natin? Minsan iniisip natin, Lord, ang tagal ko nang nanalangin ng kagalingan eh. But why? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po natatanggap. Lord, ang tagal ko nang nag-ask for the favor from you na Lord, makapunta ako sa ganitong lugar, na Lord, yung sa trabaho ko maging maayos na Lord, yung pamilya ko magkaroon ng restoration, na Lord, yung ibigay mo sa akin the finances na ninanais ko. Marami sa atin ganon. We even ask God, Lord, bakit ang tagal mong sumagot? Ganun minsan yung puso natin eh. At kadalasan, dahil tayo ho ay naiinip, gumagawa ho tayo ng sarili ho nating kakayanan. Gumagawa ho tayo ng sa sarili nating desisyon. Gumagawa ho tayo ng bagay na impulsive decision that at the end of it, nagiging pahamak pa po tayo. Nasasabi ng Lord, Nak, I will provide. Kaya lang nagmamadali ka. So, uutang